sakaling ano, makalakad siya ulit. Para yung ugat mabuhay. I-exercise ko yan umaga tapos gabi. Ngayon hindi na siya makatayo ng ano, makatayo ng maayos. Tanda na kasi to, 82 na. Kahapon niliguan ko to, ngayon hindi ko niliguan. Baka bukas paliguan ko siya. Ngayon medyo ano, makuling din, malamig. Ito yung paa niya na hindi nakakaapak, hindi nakakalakad din. Ito. May sabi sa akin ng ano, doktor, tuwing umaga, ano ko daw, i-exercise ko. Kaya kada umaga, i-exercise ko to. Hindi naman masakit yung paa niya, sabi niya sa akin. Tinanong ko si nanay, ang sabi ko sa kanya kung masakit yung paa niya. Ngayon sabi niya hindi naman daw. Ito lang yung paa niya, hindi nakakalakad. Tapos meron siyang sugat. Itong sugat na to, ito papakita. Ito yan. May sugat yan eh. Tapos dito sa kabila ito. Gawa ng tsinilas yan. Hindi namin alam, diabetic siya. Kaya namaga to, itong paa niya, namaga. Sabay na stroke siya, tapos itong sugat niya, namaga. Gawa nga ng diabetic. Sana nga makalakad siya ulit. Kasi magdadalawang buwan na eh. Hindi rin ako makapagtrabaho. Gawa nga ako yung nag-aalaga sa kanya, nagbabantay. Umaasa na lang ako sa bigay ng mga kapatid ko. Tapos yung iba kong mga kaibigan, nagbibigay naman sa akin. Ano yung manas na eh. Manas. Matagal na tong namamagka yung kamay niya. Hindi basta-basta nawawala. Pinakain ko na siya, tapos pinainom ko na ng gamot. Buti na lang yung gamot niya ngayon, nabawasan. Bali, 3 piraso na lang yung kanyang iniinom. Dati kasi nung bago pa lang siya, nagkakaganito, 7 pirasong gamot, 7 klaseng gamot yung pinainom sa kanya ng doktor. Ito lang, tuwing umaga, inaangat-angat ko lang yung kamay niya, hinihilot-hilot ko lang para mabuhay yung mga ugat. Baka sakaling bumalik yung dati niyang lakas, makahawak siya ulit, tapos makalakad na. Hindi pa siya nagkakasakit, ganito kalaki yung kamay niya. Ganito. Ngayon nung tinamaan siya ng sakit, lalong pumayat. Damit, ang importante sa kanya yung yung short. At mga short. Kasi minsan yung kanyang short na pupupuhan. Bye bye po.